Puno ng kahihiyang napadilat ng mga mata ni Nati doon habang nakaawang pa rin ang kanyang labi. Hindi makapaniwala na hinayaan niyang gawin yon ng gobernador sa kanyang labi. Nang muling ang kininigaston iyon, naramdaman niya na namumula ay muling sumara ang kanyang mga mata. At ang malalapay walang pag-atubiling, gumanti na ng halik ang labi ni Nati na para bang normal lang sa kanila ang bagay na yon. Katulad ng bibig ng gobernador, puno ng pagkauhaw siyang tumugon sa bawat galaw ng labi nito. Yun ang naging hudyat upang hawakan ni Gaston ang magkabila niyang pisngi upang mas magkaroon pa ng akses sa kanyang bibig. Mula sa pagkakatulak ng dalawang palad ni Nati, sa dibdib ng governor ay naglakbay ang kanyang dalawang palad paakyat ng leeg ni Gaston at maya-maya pa ay pumulupot na yon na parang ahas upang mas maging madiin pa ang halikan nila na para bang walang plano si Nati na pakawalan ang labi ng dating kasintahan. Hindi pa nakontento doon si Nati, kumalas ang isang kamay niya sa leeg ni Gaston at agad nang pumailalim sa suot nitong damit na parang merong sariling buhay, na kagaya ng kanyang ginagawa dati. Sa ginawang yun ni Nati ay tila ba tuluyang nawala na sa katinuan si Gaston. Nang mahinang umungol si Nati, ay mabilis siyang natigilan doon at nahimasmasan na. Ganyan bang sinasabi mo naka-move on na? Ganyan bang hindi na magre-react sa malambot kong labi? Puno ng paghahamong tanong ni Gaston na may kakaiba ng ngiti na nakatanim sa kanyang labi, habang nakatunghay sa mukha ni Nati na halatang nabitin sa paghalik niyang ginawa. Ganyan ba, Natalia Bentacourt? Sa sinabi niyo ni Gaston ay nagising ang ulirat ni Nati na natatarantang mabilis na inilayo ang sarili sa gobernador. Namula ng kanyang mukha at hindi na makatingin ng diretso kay Gaston na nakangisi pa rin. Shit, Nati, anong ginawa mo? Pinapahamak mo na naman ang sarili mo. Ilang beses ni Nati na kinalma ang kanyang sarili. Pahiyang-pahiya na siya. Tunay na nilamon niya ang binitawan niyang salita kanina na hindi magre-react ang katawan niya kahit nahalikan pa siya nito. Lumipad ang kanyang mga mata sa pintuan ng banyo. Yun ang kanyang ginawa. Kailangan niya makalabas doon. Kailangan niyang umalis. Hindi mo pa ako nakakalimutan. Nasanay ka lang na hindi mo ako nakakasama. Pero mali ka. Ako pa rin dyan, Nati. Sigurado akong ako pa rin ang laman ng puso mo. Mahal mo pa rin ako. Hindi mo ko nagawang makalimutan. Deklara ni Gaston na para bang siguradong sigurado siya sa kanyang binitawang mga salita sa dati niyang nobya. Paulit-ulit na iniiling ni Nati ang kanyang ulo na para bang nakapagginhawa niya yun ay mapapabulaanan niyang hinuha ng governor. Magagawa niyang itanggi ang tunay niyang nararamdaman kahit pahuling-huli na siya nito. Pinagkanulo na naman siya ng kanyang katawan na kahit 2 taon nang lumipas ay kilala pa rin ang halik. Tanda pa rin ang pakiramdam kung paano baliwin ng isang Gaston Barcelo. Halik pa lang yun. Doon pa lang yun, paano na lang kung lumagpas doon. Magpapakabaliw na naman siya dito. Muli na naman siyang magpapakatanga. Pwede naman nating dugtungan ng anumang relasyon na meron tayo noon. Kailangan lang nating, no. Pagkatapos mo sa akin makipaghiwalay, makikipagbalikan ka na parang hindi mo ko sinaktan. Anong tingin mo sa akin? Uto-uto? Alam mo kung anong mas masakit. Pagkatapos kong masave, hiniwalayan mo ko, niwala tayong pinagawayan sa loob ng ating relasyon. Ginawa mo yon dahil natatakot kang muli akong mapahamak, muli akong masaktan. Hindi ba dapat inisip mo na mas kailangan kita noon? Mas kailangan ko ang kalinga mo. Anong ginawa mo? Binitawan mo ko sa mga panahong kailangan kita. Masakit na ngumiti si Nati. Alam niyang gusto niya ang mungkahin nito pero hindi na pwede. Ayaw na niya. Ayaw na niyang maulit ang lahat ng yun. Oo, nag-agree ako sa gusto mo. Sinabi kong aalis naman ako ng bansa kung kaya okay lang ako. Hindi mo nga ako hinanap, hindi ba? Huhulaan ko. Naging panatag ka ng 2 taong iyon at ni minsan hindi mo man lang ako naisip. I'm sorry. Sobrang natakot lang naman ako na baka maulit yun sa'yo. Kung kaya ang best solution ko ay, you can hire a bodyguard for me. Pero hindi. Pinili mong bumitaw sa akin. Makipaghiwalay. Governor Barcelo. Agad na pagputol ni Nati sa malakas na tono na hindi na niya napigilan. Naitaas na rin ang kanyang boses. Nakalimutan mo na, pues ipapaalala ko lang sa'yo. Binitawan mo ko. Pinakawalan mo ko. Tapos kung makapag-suggest ka ngayon na muli nating ituloy ang nakaraan, akala mo 2 araw lang ang lumipas sa 2 taon na yon. Hindi mo ko mahal. Minahal mo nga ba ako? I doubt it.
Katawan ko lang ang ginusto mo dahil magaling ako. Dahil kaya kong ibigay ang pangangailangan mo bilang isang lalaki. Puno ng sakit na diretsong tura ni Nati na muling nanariwa sa kanyang dahilan ng hiwalayan nilang dalawa na para sa kanya ay ang babaw. Habang hindi makahuma si Gaston at natataranta na siyang tinalikuran ni Nati na inilang hakbang lamang ang pagpunta sa may pintuan. Kinailangan niyang gawin yon dahil kapag nagtagal pa siya doon, baka magawa na naman siya nitong mapapayag kahit labag sa loob niya. Nangangatal ang kamay na hinawakan niya na ang door handle. Natalia, no Governor Barcelo. Matagal na tayong tapos. Hindi na natin magagawang dugtungan pa yon. Ganun na lang ang pag-iling ng ulo ni Nati na para bang kapag ginawa niya yon ay kakalma siya. Tama ka naman doon. Hindi mo ko magagawang alagaan, hindi mo ko magagawang bantayan. At maging top priority sa ginagawa mo sa buhay, palagi mong inuunang responsibilidad mo bilang governor at bilang tumatayong haligi at pundasyon ng inyong mga negosyo. Wala kang oras para sa akin. Tanggap ko yon. Ako lang naman ang mapilit, hindi ba? Ako lang kaya tama na hanggang doon na lang tayo. Yung tungkol sa halik, nakalimutan mong I am liberated. Mahilig ako sa sex, hindi ba? Yun ako, tito. Pagkasabi noon ni Nati ay marahas nang hinila na niya ang pintuan pabukas at mabilis nang lumabas doon. Naiwan si Gaston na nanatiling nakatanga sa pintong naiwan ni Nati na nakabukas. Agad na ibinalik siya sa nakaraan ng araw ng paghihiwalay nilang dalawa ng dating nobya, sa araw na hindi niya makalimutan. Pumunta lang naman si Nati ng Baguio na hindi alam ni Gaston upang isurprise siya nito sa kanilang mansari. Sa mga panahong iyon ay umiinit ang kanyang pangalan at alitan sa mga katunggali sa politika at maraming banta sa buhay ng gobernador kung kaya naman ayaw niya magtungo doon ang nobya. Hindi niya alam na pinairal nito ang katigasan ng ulo at ipinilit pa rin ang kanyang gusto. Nadukot si Nati ng kanyang mga katunggali na kaagad namang nakarating sa kanya. Kaagad niyang pinagtakpan niya sa media ni hindi ngayon nakarating sa mga magulang at kapatid ni Nati. 36 hours siyang nasa pangangalaga ng kanyang katunggali. Sa mga sandaling yun ay halos mabaliw ng governor para mahanap lang ang nobyang natagpuan din naman sa lugar na nasasakupan ng Benguet. Nasa pagitan na siya ng pagsuko noon pero pinilit niya itong hanapin kahit na labis silang nahirapan. Mabuti na lang at may chip ang bracelet na niregalo niya kay Nati. Yun ang naging daan upang mahanap ito na parang lantang gulay na ibinilad sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw buong maghapon. At last, you found me, Governor Barcelo. Sambit noon ni Nati bago tuluyang nawalan to ng malay. Malakas na napamura noon si Gaston na kahit ilang beses na siyang sinabihan na huwag sumama. Pumunta ng area kung nasaan ang nobya ay pinilit niya ng siya mismo ang kumuha kay Nati. Walang solid na evidence na ang mga katunggalingan niyang siyang salarin dahil napatay ang lahat ng mga kidnapper ni Nati noon na hindi na rin naman nabalita dahil pinagtakpan niyang muli. Abot-abot ang kaba noon ni Gaston habang yakap ang nobya at iniisip kung ano na nangyari kay Nati kung hindi pa nila ito nahanap. Tsak na ikakamatay niya kung sakaling napahamak to. Habang inaalis to sa lugar kung saan ito dinala ay doon niya masusing pinag-isipan na hanggat kasintahan niya ito na kahit na lihim ay nagawa pang mahalungkat ng mga kalaban. Hanggat may relasyon silang dalawa ay nasa panganib ang buhay ni Nati kung kaya kahit nalabag sa kalooban ay nakipaghiwalay siya sa kanya. Yun ang best choice para sa gobernador. Tandang-tanda niya rin kung ilang beses na nagmakaawa si Nati sa kanya noon. Paulit-ulit na nagsusumamo pero mas inisip niya ang kaligtasan nito kung kaya naman pinili niyang tapusin na lang ang relasyon sa kanilang pagitan. Huwag nang dugtungan pa yon pagkatapos ng isang linggo at tuluyan na naging maayos ang kalagayan ng nobya na nagawa na niyang maibaba sa apartment nila sa Bulacan. Governor Barcelo, bakit? Mapaghanap ang mga matang tanong ni Nati na namumula ng mga sandaling iyon dahil hindi niya magawang malunok ang naging desisyon nito sa kanilang relasyon. Hindi lubos maisip ni Nati na hahantong sila doon. Ang buong akala niya ay mas lalo pa silang titibay ngayong sinubok ang relasyon nilang dalawa sa unang pagkakataon. Ganun kasi ang nasaksihan niya sa kanyang kapatid at asawa nitong si Criza, na habang sinusubok ng panahon ay lalong tumatatag at tumitibay. Hindi sila nagpapatalo kahit na halatang sukong-suko ng mag-asawa. Kaya dapat ganun din sila. Bakit ito ang choice mo? Hindi mo ba pwedeng i-keep ako sa mansyon niyo?
Doon lang ako. Hindi ako aalis. Willing ako manirahan doon at lalabas lang kung kasama kita. Hindi ako magpapasaway. Huwag mo naman akong bitawan agad-agad. Hindi solusyon ang paghihiwalay natin. Hindi. Baha ang luhang pakiusap ni Nati habang mahigpit niyang niyayakap ang katawan ni Gaston. Na sandaling iyon, na akmang iiwan na siya matapos ito sabihin na kailangan na nilang tumigil sa anumang relasyong meron sila. Nati, please, makinig ka sa akin. Mas makakabuting ito ang gagawin natin. Para sa'yo, para sa peace of mind ko. Mahirap ang sitwasyon. Tingnan mo nga, muntik ka nang mapahamak ng dahil sa akin. Ayoko maulit to. Hawak ni Gaston sa kamay ni Nati na pilit na. Kinakalas sa mahigpit nitong pagkakayakap sa katawan ng gobernador. Nabatid niyang labag din sa kalooban ng pakikipaghiwalay sa kanya. Ayoko maulit ang nangyari sa'yo. Hindi ko nakakayanin kung muli kang mapapahamak at ang mas malala, hindi ka namin magawa pang makuha. Habang wala pang malalang nangyayari sa'yo, itigil na natin to. Hindi lang naman akong lalaki, marami ka pang mahanap na iba. Doon sa hindi ko kagayang ilalagay sa peligrong buhay mo. Ha? Magagawa mo rin akong kalimutan. Makaka-move on ka rin sa akin. Pero, nangako ka sa akin hindi ba? Hindi mo ko basta bibitawan? Mahal mo ko kaya bakit mo ginagawa sa akin to? Ang babaw ng dahilan mo. Daplis pa lang ito, bakit sumusuko ka na? Bakit Governor Barcelo? Bumaba pang luha ni Nati na nagawa ng basain ang likod ng damit ni Gaston, kung saan nakadikit ang mukha niyang hilam sa luha. Makailang beses niyang hinigpitan ang yakap sa Governor. Umaasa na hindi siya nito magagawang tiisin, kagaya ng kuya Nick niya na hindi kayang tiisin ang asawa nitong si Criza. Naniwala siya na kung ano man ang nagmamahal, na nakikita niya sa kapatid at hipag ay ganun din ang kanyang naipunla sa pagitan nila ni Gaston. Isang malaking pagkakamali dahil mababaw lang naman pala yun. Sa tingin mo kapag nakarating ito sa mga magulang mo, hindi sila magagalit? Huwag na nating dagdagan pa ang problema ng kapatid mo at pamangkin ko. Hindi tayo bagay. Bata ka pa. Marami ka pang lalaking makikilala, ha? Marami pa, Natalia. Tuluyan ang nabasag ang puso ni Nati nang makalas ni Gaston ang pagkakayakap niya dito. Marami pa siyang gustong sabihin sa kanya. Isa na doon na yung nalaman niyang pagdadalang tao niya na nakalimutan niyang banggitin dahil natabunan iyon ng sakit ng pakikipaghiwalay nito. Sinubukan niyang habulin to sa labas, ngunit huli na, nakalula na ito ng sasakyan na mabilis nang umalis. Lingid sa kaalaman ni Nati ay bumagsak na rin ang mga luha ni Gaston habang pinagmamasdan siya sa side mirror ng sasakyan na unti-unting lumalayo. Mariin niyang pinalis yun. Ilang araw ang lumipas at hindi natiis ni Gaston si Nati na hindi makita. Muli siyang bumaba at binisita ito, ngunit ibang Nati ng kanyang naabutan. Hindi na itong imahe ng Nati na kanyang iniwan noon at talunan at walang humpay na umiiyak. Nagsusumamo. Habang nakatingin dito, hindi siya makapaniwala na parang bigla itong naging estranghero. Wala nang kislap na pagmamahal ang mga mata nitong ilang minuto siyang tinitigan. Can you give me a week? Naghahanda na ako umalis ng bansa. Alam kong pumarito ka para i-check kung umalis na ako. Aalis ako. Hindi mo kailangang ipagtabuyan ako. Walang emosyon itong turan. Lingid sa kaalaman ni Gaston ng araw na iniwan niya si Nati, ay nagawa na nitong iiyak ang lahat ng hinanakit niya. Maghapon at magdamag siya noong lumuluha. Nagmamakaawa na sana bumalik ito pero hindi niya ginawa. Nang gabing yun ay nangako si Nati na magpapakalayo-layo na at kailanman hindi na magpapakita habang baon sa kanyang isipan. Nabubuhayin niyang kanilang anak kahit na solo parent siya. Hindi niya aabandonahin ang bata na paniguradong igigit ng magulang niya kung uuwi naman siya. Saang bansa ka pupunta? Canada? Okay, palagi kang mag-iingat. Sagot ni Nati na hindi malang tinapunan ng tingin ng governor na nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa'y tinalikuran na siya ni Gaston. Kahit pa naguhumiyaw ang puso ng governor, napigilan siya. Makipagbalikan at huwag hayaang mawala siya sa piling niya. Paninindigan niya ang desisyon. Nakaupo na sa sofa si Criza nang lumabas si Nati ng banyo habang tumatagaktak na sa pawis ang mukha. Kabado pa rin siya sa ginawa ni Gaston sa kanyang pagkaladkad sa banyo. Idagdag pa ang paghalik nito nang walang paalam sa kanya upang patunayan na may nararamdaman pa rin siya sa kanya. Nasa center table ng juice na inihanda ng kanyang hipag para sa kanila. Walang pag-atubiling binuhat na ni Nati ang isang baso doon ng juice at saka inisahang lagok. Pinagmas na lang naman siya ni Criza na may kakaibang nasasagap sa reaksyon ng hipag. Hindi niya lang yon mas inusisa pa kay Nati. Si Tito,
Tapos na kayo mag-usap? Ang bilis naman. Hindi ba dapat medyo matagal? Pilit pang pinasaya ni Chris ang kanyang tinig na tila ba normal lang ang mga naging katanungan niya. Hindi sumagot si Nati nang muling nagsali ng juice sa kanyang ininumang baso na tipong kapag ginawa niya yon ay mananalita nito ng laway ng governor na muli niyang nalasahan after ng 2 taon. Uhaw na muling nilagok yun ni Nati at inubos. Hiningal na siya ng ibaba niyang walang lamang baso. Luminga na si Krisa sa may pintuan, hinihintay na pumasok doon ang kanyang tiyuhin. Nabaling muli ang kanyang atensyon kay Nati na naupo na sa kanyang tabi na tila ba merong mabigat na problema sa lalim ng hinga. Hindi na siya muling nagtanong sa hipag na nakatulala sa baso ng juice. Nati, nilingon na siya ni Nati na namumulang mga mata. Doon pa lang ay nahulaan na ni Krisa na hindi pa nagkausap ng seryoso ang dalawa. Paniguradong hindi rin ito sinabi pa tungkol kay Brixton. Krisa, kumibot-kibot ang labi ni Nati. Gusto niyang sumbatan ng hipag kung bakit nagsinungaling ito. At pinapunta siya doon, ngunit bago pa man niya mabuka ang kanyang bibig ay lumapit na si Gaston na dama niya ang mainit na paninitik sa mukha niya. Iniwas na ni Nati ang kanyang mga mata. Ayaw niyang tingnan si Gaston dahil baka maging traidor na naman ang kanyang katawan. Ayaw niya itong kausapin. Ayaw niya maramdaman na naman kung gaano siya nangungulila sa mainit na mga yakap ng governor. Hindi na ako magtatagal, Krisa. Kailangan ko na rin umakyat kaagad ng Baguio. Napaangat na si Nati ng tingin sa governor kahit pa sinabi niyang hindi niya ito titingnan sa kanyang mga mata. Naabutan niya nakatingin pa rin ito sa kanya at hindi naman kay Krisa kahit na siya naman ang kausap niya. Naghinang ang kanyang mga mata. Hindi magawang bawiin yon ni Nati kahit napakaramdam niya ipasong-paso na siya sa init na mga tingin ni Gaston. Hindi na niya maunawaan pa ang sarili niya. Agad-agad, Tito, tayo na ni Krisa na tila ba biglang nataranta. Ngunit muli siyang napaupo. Oo, marami akong trabaho na kailangang gawin. Alam mo rin naman ang responsibilidad ko. Hanggang ngayon, inakaatang pa rin yan sa aking mga balikat at hindi ko kayang talikuran upang abandonahin. Sagot ni Gaston na nanatiling kanyang mga mata kay Nati na nakatitig pa rin naman sa gobernador. Salit-salitan silang tinignan ni Krisa. Nararamdaman niya na may pag-asa pa silang magkabalikan kung mag-uusap lang sila ng masinsinan. Kung may papaliwanag lang sa tiyuhin ng hipag niyang si Nati ang tungkol kay Brixton. Responsable ang kanyang tiyuhin. Kaya batid niyang hindi nito tatalikuran ng anak kung malalaman niya lang ang existence nito. Ngunit mukhang matigas si Nati na walang planong ipaalam ang tungkol sa bata na kung siyang masusunod ay kanina niya pa nagawang isiwalat sa kanyang tiyuhin. Tatanungin kita ulit, Tito, hanggang ngayon ba'y wala ka pa ring plano na magkaroon ng sariling pamilya? Pamilya na maaari mong makasama sa iyong pagtanda, anak at asawa. Patuloy ni Krisa, natigilan na si Gaston. Hindi niya na naman mahulaan kung ano ang logic ng kanyang pamangkin at kailangan pa talaga siya nitong tanungin sa mismong harapan ng dati niyang kasintahan. Gusto ba nitong ipakita ditong single pa rin siya? Hindi siya muling nagkaroon ng relasyon? Yun ba ang goal ni Krisa kung kaya nagtatanong na naman? O pasimpleng nirereto siya sa kanyang dating nobya, hindi niya alam. Hindi kita irereto, pangunguna ni Krisa nang lumingon ng tiyuhin. Nilakipan pa yun ng mahinang halakak na para bang tuwang-tuwa siya. Siya nakuhang priceless na reaksyon ni Gaston. Muling bumalik ang paningin ni Gaston kay Nati na nanatili pa rin nakatitik sa kanya. Para kay Nati ang desisyon niya patungkol sa anak ay nakabase sa magiging sagot ng gobernador ngayon sa tanong ng kanyang hipag. Kung sasabihin niyang oo, ipapakilala niya ditong anak. Kung sasabihin niya namang hindi, mananatili itong lihim sa gobernador at sisiguraduhin niyang kailanman na hindi nito malalaman. Noon oo, pero ngayon wala na. Sagot ni Gaston na tila ba nahirapan dahil parang kay Nati niya mismo sinasabi. Ang bagay na yun at hindi sa kanyang pamangkin na nagtanong nito. Mananatiling top priority kong responsibility ko bilang isang governor at tagapanghalagang na ari-arian ng mga Barcelo. Tumangutango lang doon si Krisa na nagtitimping matawa. Alam niya kasing mayayanig ang mundo ng tiyuhin sa susunod na revelasyong sasabihin niya. Hindi lang ang tiyuhin dahil paniguradong hipag niya rin na nandoon ay mawiwindang sa kanyang susunod na magiging litanya. Okay, nauunawaan ko. Pero Tito, alam mo ba na bumaba ng Baguio si Lola Josefina ngayong araw? Biglaan na naging lingon ni Gaston sa pamangkin para siyang nabingi sa naging tanong nito. Bakit niyo naman gagawin yun? Nandito siya? Bibisita sa inyo? Hindi siya nagsabi sa akin. Umiling si Chris ang ikinakunot na noon ni Gaston. Ganon din si Nati na ganon na lang ang tahip ng dibdib. Hindi kaya totoo ang sinabi ng kapatid niya na umano'y pupunta sa kanilang matanda upang personal na humingi ng tawad.
Hindi ba't nagbibiro lang doon ang Kuya Nick niya? Hindi ko siya in-invite dito, I swear. Sabi ng asawa ko, siya mismo may gustong bumaba upang magtungo sa mansyon ng mga biyanan ko. Alam mo na, sinabi yata ni Nick ang naging relasyon niyo ni Nati noon. Gustong humingi ni Lola Josefina ng tawad sa personal, kina Mommy at dito mismo kay Nati. Pakiramdam niya kasi ay, pupunta siya sa mansyon namin? Mas tarantang sigaw ni Nati na nagkukumahog na napaahon ng upuan. Agad na sumilit sa isipan niya na kung doon ang punta ng matanda, ay paniguradong makikita nitong anak na si Brixton. Kapag nangyari yon, malalantad na sa kanilang pamilya ang existence ng anak nila. Hindi ba nasabi sa'yo ng Kuya Nick mo? Namilog ng mga mata ni Nati ng ilang segundong napatakip sa kanyang bibig. Parang lalabas na sa kanyang dibdib ang puso niyang hindi niya malaman kung dahil sa takot ay sobrang bilis at lakas ng pintig. Batid niyang hindi na niya maiwasan pang mabulgar ang tungkol sa bata. Ngunit bakit hindi man lang siya nila pinaghanda para doon? Sorry Krisa, I have to go. Mabilis na itong kumaripas ng takbo palabas ng pintuan. Nagtaka na si Gaston kung bakit aligagang-aligaga si Nati sa kaalamang iyon. Hindi mo ba siya susundan, Tito? Tudyo pa ni Krisa na sitting pretty pa rin sa kanyang pwesto. Wala malang itong pagkataranta. Hindi ka ba curious kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya? Sundan mo na. Susunod kami ni Nick doon. Hinihintay ko lang siyang dumating mula sa airport. Makahulugan pang tura ni Krisa sa tiyuhin.